ano na yun, nagkaroon po tayo ng ganyang experience. Sa kasawayang palad po itong ating informante. Isa po siyang isa po siyang hindi ko na po ano kung saan yung specifics, pero isa po siyang uh, what do you call this, RR, or what we call a rebel returnee. And he was working at that time as a barangay tanod. Sa kasawiang palad, meron po kasi kaming mga naging operation nun na which resulted in the capture of isa pong commander na medyo prominent po siya noon yung time na yun. So na-expose po yung aming informant na yun, yung barangay tanod. And yun lang po, siguro a month or two after nung ako na-transfer na ng assignment, sunod-sunod po yung naging operations ng mga kalaban po natin. At sa kasawayang palad, kasama po yung ating informant na ito na kanilang tinarget at na-neutralize nila. Kikita naman natin na compliant ang OBP. Of course, merong mga findings but it does not necessarily follow na violations na yun. Kaya nga binibigyan ng notice kasi for them to correct yung mga posibleng nakita ng auditor na mga discrepancies dun sa kanilang nire-report. Opo. Bilang dating official po ng pulisya, Colonel, papaano ho ba ninyo para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan ginagamit noon yung confidential funds na ito? Well, dalawang klase kasi yan no? When you talk of confidential funds, ito usually yung mga pondo na binibigay sa mga civilian agencies ng government. For example, mga LGU, meron yan. Sa military or sa uniform services naman, sa PNP, sa AFP, ito yung tinatawag na intelligence funds. Almost the same, may similarity sila. Pero ito usually, ginagamit kasi ito sa maraming bagay. Like for example, information gathering, itong tinatawag natin na pag-address ng mga criminal organizations, terrorist activities, basta pertaining to national security. Yan usually yung pinagagamitan yan. Ginagamit din yan para sa pagbibigay ng reward system dun sa mga informants natin. Very critical ang role pagdating sa intelligence gathering. Opo. At paano po ninyo nababalansin noon, Colonel, ang lehitimong operasyon ng laban po sa mga kriminal at doon naman sa sinasabing dapat maiwasan yung maling paggamit, yung maabuso, Colonel, yung pondo nga nito? Yun nga po, banggitin ko ulit, yung pong joint memo circular, doon po yung gumagabay. Yun yung sinusundan natin for the proper liquidation itong mga intelligence funds na binibigay sa atin. Meron po dong mga specific na guidelines. Hindi lang po ako masyadong privy doon sa mga exact provisions, pero nabasa ko po yun at yun po yung pinagbabasihan natin. So, kung ang magiging question po is yung proseso ng paggamit ng pondo, meron po tayong sinusunod, which is ito nga po, itong memo circular na 2015-01. Sakop po niyan ang DND, Department of National Defense, ang DILG, tapos yung mga operating units po ng AFP at saka ng PNP. As far as sa ground naman po, o yung tinatawag natin na dun sa ground operations, usually po kasi pagka ganyang utilization ng mga intelligence funds, talaga pong kadalasan cash basis yan . Ganyan po ang transaction sa baba. Precisely because, unang-una, ayaw po natin na magkaroon ng trail for the purpose ng security ng ating mga operatives, yung mga ating pong mga ahente. At the same time, yun din pong mga informante natin. Opo. Pero sa paliwanag po ng witness na si Attorney Roderick Wamil, Colonel, ang sabi niya hindi daw pinahihintulutan o disallowed sa ilalim po ng COA Joint Circular number 2015, yung nabanggit po niyo, -01, ang pagbili ng mga karaniwang bagay tulad ng gamot at pagkain. Dahil nabanggit po niya ito na karaniwan pong ginagamit ang confidential funds. At ang naturang pondo umano ay eksklusibo lamang dapat para sa intelligence gathering at operasyong panseguridad. At sinabi rin po niya na
na idiniklara ng OVP na ang mga gamot na ito ay ginamit bilang rewards o pabuya. Ngunit walang isinumiting sapat na dokumento daw. Ano pong reaction po ninyo doon, Colonel? Regarding dun sa ano no sa in-kind na paggamit, like yung binili ng gamot or things like that. Minsan kasi sa intelligence operations, hindi naman necessarily monetary reward yung binibigay eh. At times depende kasi sa magiging sa magiging arrangement mo dun sa iyong informant. Hindi naman lahat ng diyan is hihingi ng monetary consideration. It may be assistance or reward in the form ng in kind. Ito mahirap natin kasi ipaliwanag dun sa mga hindi na-expose dun sa ganitong klaseng operations kasi iba yung yung complexity ng working on the ground, yung kayo yung nag-ooperate mismo kasi for in my case kasi we work on the ground. I was once head ng isang intelligence team under a regional intelligence office, hindi ko na lang banggitin kung saan, pero yun nga yung sinasabi ko kasi you touch base. So maraming mga forms ng reward system o yung pagko-complement mo dun sa mga informants mo. And ano nga yung the second question? Opo, kasi sinabi, baga tungkol po doon sa mga questionabling resibo, wala pong sapat na dokumentong magpapatunay na yung ng confidential funds, so yung pondong ginamit ay binili nga doon sa gamot at pagkain para nga dyan, Colonel. Precisely, yun nga po yung sinasabi natin na hindi po lahat kasi naman is kailangan. Meron din naman kasing provision po doon sa Joint Memo Circular na hindi naman lahat kailangan i-disclose mo. Kasi nga po, we're talking of, this is a very complex operations. So, number one po dito, tantamount dito is yung safety and security ng mga personalities or operatives and informants involved. Kaya, yung pong sinasabi na detalyadong receipts and things like that, hindi naman po nakasaad din naman po doon sa Joint Memo Circular na meron din naman po mga exceptions. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ano ho yung magiging reaction po ninyo doon sa binitawan po ni Wamil na sa kanyang pahayag na sabi niya, hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay drugstores. Kasi ang confidential po mismo, yung paggagamitan, hindi yung pinagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Tama po. Pero like as I was saying kanina, no, yung complexity po ng operation sa ground ayaw po kasi natin as much as possible na nagkakaroon ng trail. Not for purposes ng evasion ng accountability. Ang purpose po natin kasi kaya we are as much as possible we're trying to avoid yung paper trail is precisely because pinoproteksyonan po natin yung ating mga assets, yung ating mga informants. And these documents pag ito po napunta sa mga kamay ng kalaban ng estado, nabubuo na po kasi sa sa intelligence meron po tayong tinatawag na raw information po yan, makutanggap nyo una, ipoprocess po yan, dadaan po yan sa production. Ang mga kalaban po na estado, nagpa-practice din po ng tinatawag natin na intelligence cycle. So nagagamit po nila yan at na-analyze nila yan at nagkakaroon from that analysis, makakaroon po sila ng conclusion kung paano po nila makakounter yung mga measures or yung mga activities ng ating mga intelligence operatives and informants. Kaya po yung pong sinasabi na yung hindi naman importante kung anong buti kaya yun nga po yung sinasabi natin, we don't want to compromise in other words yung situation on the ground. Kaya po ganun yun. At saka yun po, maliwanag naman po doon sa Joint Memo Circular 2015-01 yung exemptions. Hindi po kailangan naman na i-detalye lahat nung nangyayari on the ground. Kaya nga po meron yung meron po tayong case operational plan or COPLAN. Nandun po yung mga detalye na hinahanap nila. Pero ito po kasi, depende rin po kasi sa security clearance para po makita po ninyo. Pero for purposes of auditing, klaro naman po ang 2015-01 na memo circular. Meron po mga exemptions. Colonel, maayong buntag. Magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, dito po sa paggamit ng confidential intel fund, lahat po ba ng paggagastusan nito considered as confidential? Well, good morning muna, Admar. Yeah, kasi kaya nga tinawag natin na confidential funds yan. That is intended para talaga dun sa intelligence operations. So kung ano yung nakasaad dun sa sinubmit mo na requirements mo on your case operational plan, yun yung gagamitan mo. At the same time kasi yun nga sa pagproseso ng ng pag-liquidate niyan,
meron kang mga i-attach ng mga forms, not necessarily detailing. Yung hindi mo na kailangan ilagay yung detailed operations ninyo or activities na ginawa. And some documents, yung tinatawag natin na pro forma na, kumbaga ano na lang yung dikahon na ng mga forms as required. So I've always been saying, sa ground kasi talaga usually ang operations talaga diyan cash basis. Opo. At sa inyo pong pag-assess doon po sa Nabul Garden kahapon na pinaglaanan ng confidential fund ng pangalawang Pangulo, anong masasabi niyo po rito? Lalo na yung pangangalaga sa mga kabataan. May question po ba tayo dito yung sa pangangalaga sa mga kabataan laban sa mga teroristang NPA at iba pa po? Colonel, dapat ba itong lagyan ng masamang kulay? Mabuti nabanggit mo yan na Brother Admar, no? And during my time nung nasa intelligence group kami, we have to validate yung information na marami kasing nangyayari sa ating mga colleges and universities, and even sa mga ano pa lang, high school or yung elementary. Meron nang nangyayari na tinatawag natin na teach-ins or yung indoctrinations. Tama lang na parte dun sa nakita natin na pinaglaanan ng pondo at ng panahon ng ating DepEd Secretary at that time na si VP Duterte, na dapat talagang ma-monitor natin kasi this is part of the sa ginagawang radicalization ng mga CPP, NPA, NDF. On the ground, sinisimulan na nila yan as early as elementary, tapos pagdating ng high school. Mas pronounced na pagdating sa college kasi you have these student organizations, and marami silang mga activities outside of the school na nagagawa na in the form of school activities. Nakatago yun doon, pero ang nangyayari is exposure na ng mga kabataan. Yun na yung tinasabi natin na unti-unti na silang after the indoctrination, ini-expose sila. Pinapakita sa kanila yung what's going on sa ground, yung mga social ills ng society para ma-radicalize. So tama lang talaga na there should be a program para ma-counter itong mga ganitong klaseng operations nung ating mga kalaban ng Estado. Opo. Colonel, sa tagal nyo rin po sa serbisyo, sa tagal nyo rin po dito sa nakaka-relate kayo sa paggamit ng confidential at intel fund, yung sa pag-audit po ba, kung pagbabasehan natin yung naging trial po no nitong mga nakalipas na araw po. Napapansin niyo ba or inyo po bang napupuna na talagang sinisingle out lang ang pangalawang pangulo at sasabihin mo na saglit lang, nangyayari din naman ito sa ibang mga ahensya ng gobyerno, binibigyan sila ng sapat na panahon, hindi naman direkta na i-conclude sa isang audit lang, sa isang tingin lamang, yan na talaga yung pinaka-final. Wala din namang na-establish din ata na yung hindi na-liquidate ay napunta sa bulsa ng pangalawang Pangulo. Colonel. Tama po, no? Yung pong mga yung pong sinasabi na proseso ng pag-liquidate na ibulsa or whatever. Napakadali pong mag-akusa eh. Unang-una, ang naging conflict na po doon sa statement nung ating witness kahapon was that nagsalita siya na it's only the office of the Vice President na meron daw now na merong confidential funds, when in fact meron din pala yung previous VP during yung term ni Vice President Jejomar Binay, meron din palang confidential funds pero sabi niya wala. Secondly, nakita naman natin public record yan, yung I think it was almost 4 billion confidential and intelligence funds ng Office of the President. Question is, bakit parang nakatutok tayo doon sa isang opisina lamang na napakaraming gumagamit ng confidential funds sa kanilang mga agency, pero it's only the Office of the Vice President which is being singled out. Dapat hindi selective yung ating ginagawang pag-iimbestiga. Dapat kung sinasabi natin na merong misuse ng confidential funds on the Office of the Vice President, well, of course, dapat tingnan din natin yung ibang agencies or government offices na
meron ding mga confidential funds. Especially itong Office of the President, malaki ito, 4 billion. So dapat tinitingnan din nila yon para maniniwala tayo at makukumbinsi nila ang taong bayan na ang ginagawa natin talaga is for transparency and accountability. Hindi yung nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na political targeting. Meron tayong tinitingnan at tinititigan. Opo. Sa inyo pong pagkakaalam, Colonel, maliban po dito sa pinagdedebatehan na joint memorandum circular, meron pa po bang batas sa tingin niyo po na nakakasaklaw ukol sa confidentiality, mga sikretong mga impormasyon na mahigpit talagang ipinagbabawal? Batas talaga, hindi kagaya nitong JMC na pinag-uusapan po natin, Colonel. At alin ba ang tingin niyo pong mananaig? Maneneglect ba yung mga batas if meron man? Kumbaga mas mangingibabaw itong JMC kumpara doon sa mga existing na batas, kasi merong nabanggit po kahapon si Attorney Poa ng Depensa sa Revised Penal Code at maging yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Colonel. Opo, tama po yun. Kung mapapansin po natin, lahat naman po na ginagawa na memo circulars or department circulars, ito po ay nakaangkla doon sa mga existing na mga batas natin. So, kung yung question po na which is higher, of course the law of the land, for example yung itong mga Republic Act or Presidential Decree or the Revised Penal Code, yan syempre supreme yan sa ano. Pero the most is of course is the Constitution. But when you talk of memo circulars, syempre mas mataas ang mga national laws enacted by the House of Congress. Pero yun nga ang sinasabi ko na memo circulars are kumbaga naka-align dun sa mga applicable laws para dun sa kanilang creation. Kaya wala naman tayong na mga siguro memo circulars na inconsistent. So pagka nagkakaganon, of course, we go to the courts. We question or we find out kung ano ba to, unconstitutional ba to o tama ba tong mga circulars na nilalabas na ito. Opo. Colonel, dito naman po tayo sa paggamit ng alias, pseudonym, o AKA sa subject ng confidential funds. Ito po ba ipinagbabawal o bahagi pa rin ng confidentiality para makakuha, maka-purchase, maka-solicit ng information na mahalaga para sa gobyerno? Ano po yan? Yan po yung sinasabi natin na kalakaran po yan sa operations, sa intelligence operations. Talaga pong hindi po tayo gumagamit ng actual identity ng tao except for documentation purposes, which is yun nga po, meron yan security level nandun po yung true identity o yung pagkakakilanlan dun sa tao. Pero as far as sa operational aspect po, talaga pong nakatago po ang mga identity at ginagamitan po natin ng aliases or pseudonyms. In fact, even kami po during our time, meron po kaming mga code na sinasabi na kami kilala namin kung sino yung mga yon. Pero yun nga po, compartmentalized kasi yan So normal po yun sa kalakaran talaga sa mga intelligence operations. Normal po ang merong mga aliases. At ang purpose po ay yung pagtatago po ng identity is not to evade, again I would repeat, is not to evade accountability. The idea or the wisdom ng paggamit ng pseudonym or aliases in intelligence operations is to protect yung safety and security both nung operatives and yung mga informants. Colonel, meron din po ba kayong experience? Kasi nakausap ko last time, nakapanim din namin last time si General Kita. Meron din siyang experience na talagang nung nabulgar yung dapat confidential na identity, yun nga, yun ang naging subject at napuruhan. Meron po ba kayong experience na nakakatulong sa inyong intelligence gathering, nagbibigay ng mahalagang impormasyon, tapos kalaunan nabulgar ang kanyang identity at siya po ang binalikan talaga para ma-establish lang talaga natin bakit ganito yung nature ng paggamit ng confidential fund? Medyo malungkot po yung ano na yun. Nagkaroon po tayo ng ganyang experience
sa kasawayang palad po itong ating informante. Isa po siyang isa po siyang hindi ko na po ano kung saan yung specifics, pero isa po siyang what do you call this, RR, or what we call a rebel attorney. And he was working at that time as a barangay tanod. Sa kasawayang palad, meron po kasi kaming mga naging operation nun na which resulted in the capture of isa pong commander na medyo prominent po siya nun yung time na yun. So na-expose po yung aming informant na yun, yung barangay tanod. And yun lang po, siguro a month or two after nung ako na-transfer na ng assignment, sunod-sunod po yung naging operations ng mga kalaban po natin. At sa kasawayang palad, kasama po yung ating informant na ito na kanilang tinarget at na-neutralize nila. Opo, so ganito kahalaga. Ito ang rason kung bakit dapat manatiling confidential. Pero sa narinig nyo po, sa assessment nyo po, sa ilang araw po na pagharap po ng taga-COA sa Senate Impeachment Court, meron bang question doon sa kumbaga mabigat na basehan na merong mali sa ginawa ng confidential fund, or ito lang talaga ang naging kalakaran? Meron pa naman pwede pa naman niyang ma-resolba. Masyado lang mabilis yung sa auditing kasi nga maraming nakakapansin, parang itinaon pa nga doon sa mga pagdinig para magmukhang masama ang pangalawang Pangulo, Colonel. Kasi napansin din natin yung pagtatanong sa kanya, like kagaya doon sa paggamit ng mga codes, hindi naman talaga ganun yung yung reaction niya uy, hindi yan, bawal yan. Parang walang ganun na reaction, Colonel, na parang nagpapatunay ba na ito talaga ay matagal ng karakaran sa paggamit ng confidential fund. Yun nga po, no? Kasi po ang ang natin, I might sound biased, pero I'm trying to analyze po yung impeachment process, especially yung nangyayari ngayon na dun sa my confidential funds. Iminaway ko po yun tinitignan ko yung actual na nangyayari sa ground sa amin nung araw. At saka ito pong binabanggit itong witness ngayon na alam naman po natin na kanya-kanya po tayong field of expertise. Pero yung pong mga ibang didiscuss nila, of course, it may be required by law, but some of them also have exemptions na ini-specify naman din po doon sa mga issuances ng ating government agencies na involved po dito. Ang nangyayari lang po kasi parang yun nga po, parang nagkakaroon ng yung targeting ang nangyayari. Meron silang agenda na nakakalimutan na po natin na ang purpose ng ginagawa nila is really yung accountability of public officials. Pero dito po makikita natin merong may theatrics. May mga may mga palabas. Like for example, nung dinala, nakita niyo po yung nung they were bringing in their supposedly evidence na ang lalaki nung box, na ang lalaki ng signages na confidential funds, and one guy also had to stop and had the media, the press to take a photo nung box. Tapos yung pong mga yung mga I won't how would I call it? Parang unusual yung mga ginagawa nila. Yung parang yun nga po, may theatrics na nakaka-attend naman po ako ng mga hearing actual hearings, pero hindi naman po ganito na parang parang ginagawa nilang telenovela. Opo, Sad to say. Pagdating po sa national security, sa concern natin sa national security, delikado po ba itong ginagawa nila ngayon, lalo na dito sa talagang pag-question sa confidential at intel fund? Maaari ba itong makaapekto sa kabuuang operasyon ng atin pong gobyerno, lalo na doon sa pagkuha ng mga impormasyon na makakatulong para maprotektahan po yung ating gobyerno, ang ating pong bansa, considering marami din pong ahensya ng gobyerno at malalaki pa yung kanilang confidential fund? Para ba itong ang ginagawa masama ba sa ating gobyerno sa kalaunan? Tama ka dyan, Brother Jade and Admar. Yung pong paghahanap ng accountability ay hindi po mali yun. Tama po, at yun po ay dapat ginagawa ng ating mga kinauukulan.
Pero yung pag-expose, ito pong mga how do you call this? Yung parang hinihimay-himay natin yung mga specifics. Napakalaki pong epekto nito sa ating national security kasi na-expose po yung ating yung ating procedure at yung ating mga proseso na pwede pong i-exploit ng kalaban ng Estado.